Nagsisimula ang kwento kay Goko, isang high school na estudyante na nakatira sa isang maliit na bayan kasama ang kanyang lolo na isang bihasang karate master. Ikinwento ng lolo kay Goko ang isang pangyayari 2,000 taon na ang nakalipas, kung saan hinarap ng mundo ang isa sa pinakamalaking pagsubok nito, isang masamang warlord na nagngangalang Piccolo. Dumating siya dala ang matinding kadiliman at kapahamakan sa mundo. Hindi niya ito ginawa ng mag-isa, dahil tinulungan siya ng sarili niyang nilikhang halimaw na si Ozaro. Upang mapatigil ang kontrabidang ito, ginamit ang 7 Dragon Balls upang magbitiw ng sumpa na nagkulong sa kanya. Matapos ikwento ang bahagi ng kasaysayan, sinabi ng lolo kay Goko na malalaman niya ang natitirang bahagi sa kanyang ika-18 kaarawan. Sila ay nagsanay gamit ang isang manipis na lubad. Sinabi ng lolo kay Goko na subukan siyang talunin, at nagkasundo sila na ang unang mahulog o makadampi sa lupa ay matatalo sa laban. Hindi alam ni Goko na inihahanda siya para sa mas malaking bagay. Naglaban sila ng casual, at matapos ang maraming atake at depensa mula sa magkabilang panig, inakala ni Goko na natalo na niya ang kanyang lolo nang ipasok niya ang isang langaw sa bibig nito at sipin siya pababa sa lubad. Ngunit mabilis na nagbago ang sitwasyon, natalo siya ng kanyang lolo gamit ang kakaibang teknik. Bumagsak si Goko nang nakahiga sa lupa. Ang ulo niya ay napadapa sa tumpok ng nabasag na pakwan. Matapos nito, nagpahinga na sila at nag-usap tungkol sa personalidad ni Goko. Ikinwento ni Goko kung paano siya palaging inaapi sa paaralan at kung paanong hindi siya pinapansin ng kanyang mga kaibigan. Bilang tugon, sinabi ng lolo na espesyal siya at naiiba. Sumang-ayon si Goko dito, at nang siya'y aalis na, pinigilan siya ng kanyang lolo at binigyan ng isang makinang na orange na bola bilang regalo sa kanyang kaarawan. Ngumiti si Goko habang ipinaliwanag ng lolo ang tungkol sa espesyal na ball ang iyon, na tinawag niyang Dragon Ball. Ikinwento ng lolo na matagal na niya itong itinago at hinihintay lamang ang tamang oras para ibigay sa kanya. Ipinaliwanag din niya ang mahiwagang kapangyarihan nito na kayang magbigay ng mga kahilingan. Hindi lubos na naunawaan ni Goko, ngunit nangako siyang iingatan ito ng mabuti. Pagkatapos nito, umalis na siya sa silid. Kinabukasan, pagdating ni Goko sa paaralan gamit ang kanyang bisikleta, ito ay binangga ng isang lalaking nagngangalang Fuller. Madalas siyang inaapi, lalo na ni Fuller, at nang umagang iyon, sinadya nitong banggain ang bisikleta ni Goko gamit ang kanyang dilaw na kotse. Tumanggi si Fuller na humingi ng paumanhin. Nagalit si Goko, pero pinilit niyang kontrolin ang kanyang emosyon. Bigla silang naistorbo ng isang babae na nagngangalang Kaikai. Halata na may pagtingin si Goko sa kanya, kaya alam niyang hindi maganda kung makikipag-away siya habang naroon ito. Dahil dito, pinigilan niya ang kanyang kamao at tinakpan ang ulo gamit ang kanyang hoodie. Lumapit si Fuller at tinangkang udyukan si Goko na makipaglaban, sinasabi na wala naman siyang maipapakita sa kanyang galit. Ngunit hindi siya tumugon, mahigpit niyang pinisil ang kanyang kamao habang inaalala ang bilin ng kanyang lolo na huwag gamitin ang karate sa masasamang bagay. Nang makita ni Fuller na wala talagang gagawin si Goko tungkol sa kanyang nabanggang bisikleta, lalo pa siyang nilate at umalis kasama si Kaikai, na tumingin papabalik kay Goko na may halong pagtataka. Samantala, nakalaya na si Piccolo mula sa sumpa at nagsimula ng maghasik ng kasamaan sa iba't ibang lugar sa mundo. Kasama ang kanyang mensahera, sinira nila ang isang bayan at tinakat ang buhay ng isang bata at ng kanyang ina dahil hawak nila ang isa sa mga Dragon Balls. Itinago muna ng ina ang kanyang anak matapos makita ang pinsalang ginawa ni Piccolo sa kanilang bayan, ngunit nang malaman niyang matutuklasan pa rin sila, napilitan siyang isuko ang Dragon Ball. Matapos makuha ito mula sa nayon, nagpatuloy si Piccolo at ang kanyang mensahera sa paghahanap ng 7 Dragon Balls. Isa sa mga ito ay nasa pag-aari ni Goko. Kapag nakumpleto niya ang 7, magagamit niya ito para sa kanyang misyon ng paghihiganti laban sa mundo. Habang abala si Piccolo sa kanyang kasamaan, nananatiling walang kaalam-alam si Goko at patuloy na namumuhay ng normal. Kinahapunan, nakita siyang nakatitig kay Kaikai sa klase imbes na makinig sa guro. Nabigla siya ng pag-alitan ng guro at tanungin kung ano ang sinabi ng mga ninuno tungkol sa paparating na solar eclipse. Dahil sa kaba at pagka-distraction, nasabi niya ang laging binabanggit ng kanyang lolo tungkol sa mga alien na muntik ng Sam-Iris sa mundo 2,000 taon na ang nakalipas. Tiningnan siya ng mga kaklase ng may matinding interes at pagdududa. Pagkatapos nito, may nagbiro pa tungkol sa kanyang sinabi, na sana'y hindi na muling mangyari. Natapos ang klase. Sa parehong araw, sinundan ni Goko si Kaikai at nakita niya itong nahihirapang buksan ang kanyang locker. Pinanood niya hanggang sa umalis ang kaibigan nito, saka siya nagpasya na tulungan si Kaikai gamit ang kaunting karate magic na natutunan niya mula sa kanyang lolo.
Sa isang iglap, bumukas ang lahat ng locker. Naramdaman ni Kai ang kakaibang enerhiya mula sa malayo at sigurado siyang hindi iyon pangkaraniwang nangyari. Mabilis siyang lumingon sa direksyon ni Goko. Sinubukan ni Goko na tumakbo palayo, ngunit nahuli na siya ni Kai. Nag-usap sila ng medyo alanganin at nauwi sa pag-imbita ni Kai kay Goko sa kanyang party. Pumayag agad si Goko nang hindi man lang pinag-isipan. Pagkatapos nito, naghiwalay sila para sa araw na iyon. Kinagabihan, hindi siya nakatuon kahit tinatawag siya ng kanyang lolo para kumain ng inihandang manok. Sa halip, abala si Goko sa pag-aayos ng sarili para magmukhang maayos sa party ni Kai. Umalis siya ng bahay nang hindi man lang nagpaalam sa kanyang lolo, na patuloy pang nagsasalita akala'y nakikinig si Goko. Nang maglaon, natuklasan niyang umalis na pala ang binata. Pagdating sa party, muli siyang inapi mula pa sa entrada. Sa una, gusto niyang umiwas sa gulo, pero nagbago ang isip niya at nagpasya na turuan sila ng leksyon. Sinugod siya ng mga bully, ngunit tiniyak niyang hindi niya sila direktang nasaktan. Sa halip, hinayaan niyang sila mismo ang magbanggaan at masaktan ng hindi sinasadya. Hanggang sa lahat sila ay napahiga sa lupa, sugatan. Dumating si Fuller dala ang bakal na pamalo at tinangkang saktan si Goko, ngunit tulad ng iba, hindi niya ito tinamaan. Sa halip, pinilit ni Goko na tamaan ni Fuller ang kanyang sariling kotse ng paulit-ulit hanggang sa tuluyang masira. Sa huling hampas, nagbanggaan pa si Fuller at isa sa kanyang kaibigan na gusto ring umatake mula sa likuran. Nakita ni Kai ang lahat ng iyon at humanga sa mahinahong paggamit ni Goko ng kanyang kakayahan. Dahil dito, isinama niya si Goko papasok sa party. Habang nag-uusap sila, biglang nakaramdam si Goko ng kakaibang pakiramdam. Samantala, sa bahay, inatake ng Piccolo ang kanyang lolo matapos malaman na may Dragon Ball ito. Ngunit natuklasan niyang wala ito sa pag-aari ng matanda. Pagkatapos ng nakakatakot na pagbisita, pinaguho ni Piccolo ang bahay sa ulo ng lolo ni Goko bago umalis. Sa sandaling iyon, nagbago ang kalagayan ng buwan. Naramdaman ni Goko ang matinding kaba at pakiramdam na may nangyaring masama sa kanyang lolo. Agad siyang nagpaalam kay Kai at umuwi ng mabilis. Pagdating niya, gulat siyang makita na gumuho na ang kanilang bahay. Mabilis siyang tumakbo upang iligtas ang kanyang lolo na halos wala ng buhay sa ilalim ng mga guho. Habang nahihirapan si Goko na iligtas siya, sinabi ng lolo na makinig dahil wala ng oras. Ibinunyag niya na bumalik na si Piccolo at nakatakdang talunin siya ni Goko sa pamamagitan ng pagkolekta ng 6 pang Dragon Balls upang makumplito ang 7 bago mauna si Piccolo at wasakin ang mundo. Ngunit alam niyang hindi magagawa ni Goko ito ng mag-isa, kaya iniutos niyang hanapin si Master Roshi na nakatira sa Pazo. Kailangang ipaalam ni Goko sa kanya ang pagbabalik ni Piccolo at matuto ng karagdagang kasanayan. Pagkatapos maipasa ang mahalagang impormasyon, pumanaw ang lolo ni Goko, iniwan siyang mag-isa. Matapos ang kamatayan ng kanyang lolo, nagluksa si Goko. Habang naghahanda siyang umalis patungong Pazo matapos bahagyang ayusin ang kanilang gumuho ng tirahan, biglang may estrangherang sumalakay sa kanya. Binabaril siya ngunit hindi tumama, at nagkaroon sila ng sagupaan. Inakusahan siya ng babae na magnanakaw ng orange na bola na may 5 bituin mula sa kumpanya ng kanyang ama. Nagulat si Goko, ngunit ipinaliwanag niyang ang bola na nasa kanya ay Dragon Ball na ibinigay ng kanyang lolo, at 4 lamang ang bituin nito. Nang makumpirma ito, humingi ng paumanhin ang babae. Nagpatuloy sila sa maayos na pag-uusap at nalaman ni Goko na may fold siya sa Applied Dynamics na may minor sa tactical weaponry, at kaya niyang gumawa ng mga siyentipikong kagamitan. Siya rin ang lumikha ng tracker na nagdala sa kanya kay Goko. Dahil dito, iminungkahi ni Goko na magtulungan sila sa paghahanap ng 7 Dragon Balls. Sa una, tumanggi ang babae, ngunit pumayag din nang makumbinsi siya ni Goko na kakailanganin niya ng kasama. Ipinakilala niya ang sarili bilang Bulma, at agad silang nagsimula sa paghahanap kay Master Roshi. Nagpatuloy ang kanilang paghahanap hanggang gabi, at nakarating sila sa Pazo. Abala si Goko sa pagkain ng pritong manok habang si Bulma ay nahihirapang hanapin ang lokasyon ni Master Roshi. Biglang naramdaman ni Goko na nasa tamang lugar na sila dahil dama niya ang enerhiya ng kanyang lolo. Nakadetect din si Bulma ng Dragon Ball sa paligid at agad itong tinunton. Sinubukan siyang pigilan ni Goko na huwag basta pumasok sa isang apartment, ngunit tumanggi si Bulma. Sa isang iglap, nagsimula silang maghanap ng Dragon Ball sa loob. Hindi nila alam na nasa loob pala sila ng apartment ni Master Roshi. Nagising si Roshi at agad silang tinawag na magnanakaw. Mabilis na umatake si Goko at naglaban sila. Sinubukan ni Bulma na pigilan sila, ngunit aksidenteng nataman siya ni Goko kaya napilitan siyang lumayo sa laban.
Sa kalagitnaan ng sagupaan, nakilala ni Master Roshi ang teknik na ginamit ni Goku at binanggit ang pangalan ng kanyang lolo. Sa wakas, nagawa nilang pagdugtong-dugtungin ang mga pangyayari at natuklasan na si Goku nga ang matagal na nilang hinahanap. Tuwa si Master Roshi nang malaman kung sino siya, ngunit agad ding nalungkot nang marinig ang tungkol sa pagkamatay ng kanyang kaibigang si Gohan. Pagkatapos ikwento ni Goku ang tungkol sa Dragon Balls at pagbabalik ni Piccolo, hinanap ni Roshi ang Dragon Ball na matagal na niyang itinago at ibinigay ito sa kanila. Sinabi niyang kailangan nilang kumilos agad upang mapigilan si Piccolo bago maisakatuparan ang kanyang masasamang plano. Nagsimula silang maghanap ng iba pang Dragon Balls at nagtungo sa Stone Temple. Sa kanilang paglalakbay, binigyan ni Master Roshi si Goku ng mahihirap na utos upang palakasin ang kanyang stamina. Pinatakbo siya habang pasan ang mabibigat na bagahe, samantalang si Bulma ay nakasakay sa kanyang makina. Pagdating nila, nagulat si Goku nang makita si Kai na nakikipaglaban sa ganoong lugar. Ngunit bago pa man, kinonsola muna siya ni Kai tungkol sa pagkamatay ng kanyang lolo, saka ikinwento ang kanyang paghahanda para sa tournament na balak niyang sabihin kay Goku noong gabi ng kanyang party. Maya-maya, tinawag siya ni Master Roshi kaya pansamantala siyang nagpaalam kay Kai at nangakong pupunta sa tournament. Pag-alis nila sa templo, nahulog sila sa isang patibong at naipit sa isang malaking hukay. Lumitaw ang magnanakaw na naglagay ng trap, kunwari inosente. Sinubukan ni Bulma na akitin siya upang tulungan sila, ngunit napagtanto niyang siya nga ang may pekana. Nang humingi ito ng bayad kapalit ng tulong, nainis si Bulma at napamura. Ilang oras silang naipit habang nag-iisip ng paraan. Samantala, nakinig ang magnanakaw sa kwento ni Master Roshi tungkol sa Eclipse at kay Piccolo. Sa huli, ginamit ni Roshi ang kanyang karate upang makalabas sa trap at harapin ang magnanakaw. Nabigla ito, ngunit pinilit ni Roshi na tulungan silang makalabas. Sa sandaling iyon, nadiskubre ni Bulma na may Dragon Ball sa paligid. Pinilit nilang kumbansihin ang magnanakaw na tumulong gumawa ng butas sa kuweba upang matunten ito. Tumanggi siya sa una, ngunit pumayag ng may kapalit na pera. Dito nalaman nilang Yamcha ang kanyang pangalan, at hindi naman pala siya ganoong kasama. Sa kalaunan, natunton nila ang Dragon Ball, ngunit komplikado ang sitwasyon dahil kailangan nilang tumawid sa lawan ng kumukulong magma. Inatake pa sila ng mga kakaibang nilalang na muling nabubuo kahit nawasak. Natuklasan ni Goku na hindi na sila muling mabubuo kapag itinapon sa magma, kaya ginamit niya ang mga ito bilang tulay at nakuha ang Dragon Ball. Humanga si Master Roshi sa ginawa niya, ngunit agad silang nabahala nang dumating ang isa sa mga mensahero ni Piccolo at inatake si Goku, sabay agaw ng Dragon Ball. Ngunit nakabawi si Goku at muling nakuha ang bola. Pagkatapos nito, nagpasya si Master Roshi na kailangan nilang kumilos ng mas mabilis. Kailangan nilang puntahan ang kanyang dating guro upang makuha ang palayok ng Mafubo spell na kayang ikulong si Piccolo bago pa man makapinsala sa mundo. Agad silang nagtungo sa templo at nagsagawa ng mga orasayon sa loob ng ilang araw upang palakasin ang makapangyarihang sumpa laban kay Piccolo. Samantala, bago pa man iyon, nakita ni Goku si Kai sa tournament. Bagamat hindi siya dumalo para sa kanya, nakatuon pa rin ang pansin niya sa kanya. Ngunit hindi niya alam na may kakaibang nangyari sa laban. Ang kalaban ni Kai ay isa sa mga tauhan ni Piccolo. Habang nakatuon si Kai sa laban, nakahanap ng pagkakataon ang mensahero na hiwain ang kanyang kamay at kunin ang kanyang dugo. Sa huli, sumuko si Kai na ikinainis niya, ngunit tinanggap na lamang bilang panalo. Hindi niya alam na may masamang pakay ang kanyang kalaban. Matindi na ang naging pagsasanay ni Master Roshi kay Goku bilang paghahanda sa malaking laban na darating. Nang maiwan siyang mag-isa sa pag-eensayo, dumalaw si Kai upang pasiglahin siya. Nakita niyang nahihirapan si Goku, kaya tinulungan niya itong makahanap ng paraan. Pagkatapos nito, naghalikan sila at nagpatay ng ilaw upang magpatuloy sa kanilang sandali. Samantala, ang alagad ni Piccolo ay naganyong Kai gamit ang dugo na nakuha niya sa tournament. Dahil kamukha niya si Kai, nakapasok siya sa silid ni Goku upang nakawin ang Dragon Balls. Nailashutan niya ang likod na pinto ngunit nasalubong si Bulma, na hindi agad nakapansin na peke siya. Halos makaalis na ang impostor nang biglang mag-alerto ang tracker ni Bulma na ninakaw ang Dragon Balls. Agad na hinabol siya ni Bulma at Yamcha hanggang sa makarating sa bulwagan kung saan naroon ang tunay na Kai. Nagkaroon ng matinding labanan sa pagitan nila. Naglagay ng apoy ang impostor upang paghiwalayin sina Goku, Yamcha, at Bulma mula sa kanya at kay Kai. Sa gitna ng matinding laban,
Nakalusot si Goko sa apoy at nakarating sa kanila, ngunit nahirapan siyang pumili kung sino ang tunay dahil magkamukha sila. Ginamit ng impostor ang matatamis na salita upang linlanggan si Goko, kaya aksidente niyang nasaktan ang tunay na Kaikai. Pagkatapos nito, nawalan siya ng malay at nakatakas ang impostor dala ang Dragon Balls. Dumating si Master Roshi at matapos ang masusing pag-obserba, nagawa niyang buhayin muli si Goko. Sa proseso ng pagbabalik, napunta si Goko sa isang ilusyon kung saan nakita niya ang kanyang lolo. Labis siyang natuwa at nais manatili, ngunit pinaalis siya ng lolo dahil hindi pa tapos ang kanyang misyon. Nagising si Goko na may matinding sakit at alam nilang kailangan nilang magmadali dahil hawak na ni Piccolo ang lahat ng Dragon Balls. Pagdating nila, nakita nilang magsisimula na si Piccolo ng sumpa upang wasakin ang mundo. Agad na sinimulan ni Master Roshi ang Mafubo spell upang ikulong siya, ngunit hindi ito lubos na epektibo. Nawalan ng balanse ang lahat, kabilang si Roshi, habang si Piccolo ay nakatayo pa rin. Sinubukan ni Piccolo na manipulahin si Goko at ipaniwala sa kanya na siya si USU, ang dating alagad. Unti-unting nagbago ang mukha ni Goko at naging kamukha ng pangit na disipulo. Sa ilalim ng kontrol ni Piccolo, nagamit ni Goko ang kanyang katawan upang patayin si Master Roshi. Ngunit matapos ang krimen, bumalik siya sa kanyang sarili nang maalala ang mga salita ng kanyang lolo. Nagawa ring ibalik ni Roshi ang kanyang normal na anyo bago tuluyang pumanaw. Sa huli, natalo ni Goko si Piccolo at muling bumalik ang balanse sa mundo. Ngunit nanatiling nakahandusay si Master Roshi, walang buhay. Naalala ni Goko na ang 7 Dragon Balls ay nagbibigay ng isang kahilingan. Kaya gumawa siya ng hiling, at lumitaw ang dragon upang tuparin ito. Sa susunod na sandali, nabuhay muli si Master Roshi at masayang namuhay kasama nila, handang turuan pa si Goko ng mas marami. Hindi pa rito nagtatapos ang kwento, dahil muli nilang kailangang hanapin ang Dragon Balls na nagkalat sa iba't ibang lugar matapos tuparin ang hiling ni Goko. Ngunit bago iyon, kailangan muna niyang muling makaharap si Kaikai. At bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Lady Leyna Lanteng Lab Adios, Shem Jonard Villamor from Manlilisid Javier Leyte, Roderick Ramboso, J.N. Garcia, Halima Oto, Cycling Moto Trail, Jules Thunder, Patrick Manati, Anbert Vlogs, at Carlo Mingoy from Masbate. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.